Kadalasan nagsisimula ang mga digmaan dahil sa teritoryo, kayamanan, kalayaan. Pero itong isang to, the War of the Bucket. Taong 1325, nagsimula raw dahil sa isang timbang gawa sa kahoy. Pero teka lang, hindi talaga. Matagal lang maling akala yan, mahigit 700 taon na. At yung totoong dahilan, mas nakakaintriga pa pre. Panahong medieval sa Italy, hindi pa ito iisang bansa. Puro maliliit na city-states na lagi nagbabangayan. Sa hilagang Italy, hati ang mga tao sa dalawang kampo. Ang Guelphs, kampe sa Papa. Ang Ghibellines, kampe naman sa Emperador. Parang political party dito sa atin. Pero may batayan, hindi lang Twitter war. Literal na bloodshed. At sa dalawang lungsod, naging matinding magkaribal ang Modena at Bologna. Simula pa 1075, laging naglalaban ng simbahan at imperyo. Halos 250 years na ng mga raid, gera at gantihan. Kumbaga yung kapitbahay mong kinasusuklaman mo, pero hanggang sa lolo't lola mo, may sama pa rin ng loob. Taong 1325, ito ang totoo. Hindi talaga dahil sa timba nagsimula ang digmaan. Sinakop na kasi ng Modena ang Montevideo Castle. Isang teritoryong hawak ng Bologna. Mahalagang kuta ito. Strategic, militarily important. Yun ang tunay na dahilan. Teritoryo, kapangyarihan, politika. Walang nakakatawa doon. Pero dito papasok ang twist. Sa gitna ng isang raid, pumasok ang mga sundalo ng Modena sa Bologna. Karaniwan lang, nangaharang ng supplies, kumukuha ng hayop, nagpapakita ng puwersa. Hanggang sa may makita silang timbang gawa sa kahoy sa pampublikong balon sa Via San Feliz. Kinuha nila, hindi utos, hindi kayamanan. Trip-trip lang, trophy lang tol. At doon nabaliw ang Bologna. Isipin mo, 250 taon ninyong kaaway tapos nanakawin pa yung timba sa balon nyo. Pakabastos, di ba? Pero tandaan, hindi yon ang dahilan ng giyera. Naglalaban na sila bago pa yon. Yung timba lang, huling patak ng pasensya. Simbolo ng pang-aalipusta. Gustong bawiin ng Bologna ang timba. Ang sagot ng Modena, hindi na pwede. Boom! Ego war. Pride na ang pinairal. Nag-mobilize ng hukbo ang magkabilang panig. Hindi na ito tungkol sa timba, kundi tungkol sa lupa, kapangyarihan, at 250 taon ng galit. November 13, 1325. Nakita ang dalawang hukbo sa Zapolino, maliit na bayan sa pagitan ng Modena at Bologna. Hukbo ng Bologna, 30,000 infantry, 2,500 cavalry, total 32,500 plus sa sundalo. Hukbo naman ng Modena, 5,000 infantry, 2,800 cavalry. In total, 7,800 na sundalo. 4 na beses mas marami ang kalaban. Dapat olats na, pero nagulat ang lahat. Nanalo ang mas maliit na hukbo ng Modena. Paano nangyari yun? Ganito yan. Ginamit kasi ng commander na si Passerino Bonacolsi ang diskarte. Fake river crossing. Habang nakatuon ang Bologna sa kunwari tawiran, umatake ang Modena sa mahina nilang side. 2 oras lang ang labanan. Cavalry charge, sword fight, puro sigawan pare. At pagkatapos, nagpanik ang Bologna. Tumakbo pauwi. Lupaypay, talunan, kahihiyan. One of the worst upset moment in history. Sa loob lang ng 2 oras, 2,000 lalaki ang napatay. Mga ama, anak, kapatid. Wasak ang mga pamilya. Sirang mga bayan. At ang irony, hindi sila namatay para sa timba. Namatay sila para sa politika, sa lupa, sa pride at sa daang taong galit. At ang pinakamalupit na flex, pagkatapos ng gera, hindi nila itinago ang timba. Ginawa nila itong trophy, parang championship cup. Dinala sa Modena, hanggang ngayon, nasa Torre de la Ghirlandina pa rin. Para bang sinasabi nilang, nanalo kami at ito yung timba nyo. Kapal ang muka. Grabe yung petty level, no? Noong late 1600s, alam nyo ba na gumawa ang Makadang si Alessandro Tassoni ng isang epikong tula? Nice. La Secchia Rapita o ang ninakaw na timba. Parody siya ng Iliad, pero tungkol lang sa timba. At dahil nga sa tula na yon, naniwala ang mga tao na timba talaga ang dahilan ng digmaan.
At doon nagsimula ang alamat. Literal na sinaunang fake news. Ngayon, isa na itong tourist attraction sa Modena at proud pa rin sila kasi David versus Goliath story nga naman. At may physical proof sila. Yung timba mismo. May plaka, museum, tour guide. Parte na ng pagkakakilanlan ng lungsod. 700 years later, naka-flex pa rin. Ganito yan, madalas hindi yung nakikita mo ang totoong dahilan ng away. Yung timba, nakikita, simple, madaling intindihin. Pero yung 250 taon ng politika, galit, relihiyosong bangayan, hindi mo nakikita. Pero yon ang ugat. Parang relasyon, minsan pinggan o emoji lang ang pinag-aawayan. Pero ang totoong problema, sama ng loob, pride at hindi pag-uusap. Ganon din to. Bakit naging legendary? Isipin mo tol, sino ba makakalimot sa War of the Bucket? Catchy eh. Kaysa naman sa political conflict of Guelphs and Ghibellines, Battle of Zapolino, territorial dispute over Montevideo Castle, super generic at boring pakinggan, diba? Pero yung War of the Bucket, panalo pre. Perfect example kung paano ang weird na detalye ang mas naaalala kaysa sa totoo. Hindi dahil sa timba ang giyera, kundi dahil sa pride, politika at galit na pinagpasa-pasa ng mga henerasyon. Paulit-ulit lang ang kasaysayan, nag-iiba lang ang anyo ng pinag-aawayan. Minsan timba, minsan tambak na hugasan. Minsan reply lang na scene. Kaya sa susunod na may mababaw kang away, alalahanin mo ang Modena at Bologna. Alalahanin mo ang timba at tanungin mo, ano ba talaga ang pinaglalaban natin?